Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Shoutout po no, sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate Edna Vlogs. At ang Team Rochelle. Shoutout po sa inyong lahat guys. Mga kasamahan ko pong charity vloggers and official Kalingap reactors. Mga kasamahan ko po sa Merg at ang Team Solid Kalingap Negros. Mega love shoutout po sa inyong lahat guys. Gusto ko lang pong gawa ng reaction. Ito nga pong vlog ni Kalingap Rob nung isang araw. Kung saan ito po yung bali nilapit po ni VG Scheme kay Kalingap Rob at yun no, na vlog po ito ni Kalingap Rob. Meron na po akong mga gustong i-highlights no dito nga po sa vlog ni Kalingap Rob. Sa mga hindi pa nakapanood, panoorin po natin guys. Maganda po no, maganda po yung vlog ni Kalingap Rob. At sa nakikita ko, bagamat mahina po ang umpisa nito, may tendency po itong mag-viral o talagang mag-trending sa channel ni Kalingap Rob. Dahil nakikita ko po yung pinakita po ni Giselle at yung kanyang kwento, no? Yung kwento ng buhay niya ay maganda din po. Okay? So, ito guys, panoorin natin sandali tapos bigyan po natin ng komento. Mga kalingap, and kilalanin po natin si Giselle, ang na-scout po ni VG Scheme. So, ayan po. Tara mga kalingap, at andito po si Giselle. Mukhang kagagaling lang po yung school, ano. Hi Giselle! Kumusta? Ilan taong ka na, Giselle? Na-18 pa lang po ako. Na-18 ka pa lang. Ilan taong ka nang nag-asawa? 16 po. 16. Ayun, so bata pa ito guys, no, na nag-asawa at the age of 16 years old. Pero napapansin ko dito guys, no, kakaiba po yung kanyang beauty. Maganda po, artistahin. Sabi nga ni Kalingap Rob, no, sa title na kanyang vlog, artistahin. Totoo po, no? Kung pwede ang may anak na, no, sa Kalingap Angels, siguro maganda din na makasama ito. Pero I'm not sure kung ano po ang qualification ni Kalingap Rob dyan po sa Kalingap Angels. Siguro kung isama din ito, baka mahirapan din po, no? Kung may mga outing sila o may mga gathering, mahirap din po pagka siyempre no, may anak na. Siyempre yung pag-prepare at yung siyempre no, yung hassle ika nga pag meron ka pong bit-bit na anak. So isa din po yon sa magiging challenge. Pero kung sa beauty, pwedeng-pwede po siya guys. Ano sa tingin nyo? Sa tingin ko pwedeng-pwede po siya sa Kalingap Angels kung i-consider kahit may anak na. Ayan. So, kumusta naman Giselle? Kumusta naman yung ganyang sitwasyon na yung batang ina? Mahirap po at ang dami pong obligasyon. Tapos pagsasabayan pa po yung pag-aaral. Oh, ngayon nga. Parang nag-review ka. May exam ba kayo? May exam kayo? Meron po. Nung kahapon po meron din akong Tapos exam. meron na naman. 2 beses Ano po yun? ay. Napasok ka na sinasama mo siya? Opo. Update po. Ayun, so mahirap din po yung situation guys. Imagine, pag pumapasok po si Giselle, sinasama po niya yung kanyang anak. Bit-bit po niya. Mabuti hindi po dito nag-iiyak no habang kasama po niya sa school. So talagang malaking sakripisyo po talaga. At dito din po tayo hanga guys, dahil nga instead nga na maghintay na lang po sa bahay itong si Giselle, ay nagsikap din po talagang makapag-aral. So at dito nga dinadala pa ang kanyang anak. Anong pakiramdam, Giselle? Ano yung Ano po, ang hirap po at ang dami pong nanguhusga simula po nung nagbuntis ako. 16 years old ka, di ba? Mhm. Yung asawa mo, di ka naman pinabayaan, di ka naman kainiwan. Hindi naman po. Masipag naman po yun. Okay naman pala. Opo. Itong bahay nyo ba to o nag-renta lang kayo? Hindi po. Renta lang po ito. Nag-renta lang? Wala ba Opo. kayong sariling bahay? Wala pa po. Asan yung mga magulang mo? Si Papa po nagtitinda pong isda. Tapos si Mama po nagtatrabaho. Trabaho. Di, bumukod ka na rin sa kanila. Opo, kasi mas okay po yung bukod na yun. Bakit naman? Mas gusto ko po para po makaya ko po kung kaya pong talaga. Kasi nagpamilya po ako, dapat kayanin ko po yung mga responsibilidad. Ilang taon na to si anak mo? 1 year old po. 1 year old.
napakabata mo. Ano? Unang anak ka, ilang taon ka? 17? 16 po. 16? 16. Magsi-17 po ako nung Ah, okay. So, meron bang mga pagkakataon? Batang-bata pa, no, at the age of 16, doon pala siya nanganak, before 17. So talagang challenge din po talaga. Ganun pa man, kahit na hinuhusgahan po siya guys, tuloy pa rin. Hindi po siya sumuko, ika nga. Na pinagsisiyan mo yung mga mga Nung desisyon una sa po, buhay? kasi po ang dami pong nanguhusga sa akin. Kami ng musa. Opo. Bawat, nga po, nabuntis po ako, nakulong na lang po ako kasi nga po. Ang dami pong nanguhusga. Nakulong ka na lang. Gano'n naman po talaga sa atin pagka may mga kapitbahay po tayong katulad po nitong si Chusel na gano'n po ang nangyari, batang-bata pa nabuntis at hindi nakatapos ng pag-aaral, ang dami po talagang mga judgmental sa atin. So, yun naman ang isang challenge din, no, dahil huhusgahan ka talaga ng mga kaibigan mo, kahit nga mga kamag-anak mo, lalo na mga kapitbahay mo, pag fifistahan ka talaga. Hanggang ngayon po, Hanggang ngayon. nilalait po yung anak ko. Bakit naman dadamay nilang anak mo? Pangit daw po. Dito guys, no, nakita natin, hindi naman pangit yung anak niya, no? May itsura naman. So, iba po talaga yung mga tao, no? Kung ano-ano na lang po yung mga sinasabi nila, mga panghuhusga nila, may itsura naman itong bata, no? Hindi naman pangit. Grabe, ano? Pero sa mga ganung pangmusga, anong ginagawa mo? Bali-bali lang po. Kasi po, di naman po kami humingi sa kanila po ng pagkain. Nung nakakasurvive naman po kami, nakakakain pa po kami. 3 times a day po. Sila din naman po di naman din po successful, pero mga nalaralait po. Okay. Ayun, gusto ko lang banggitin yung sinabi po ni Jusel guys, na totoo po yan, no? Marami po talaga sa atin. Kung makapanghusga, grabe, no? Akala mo may mga tinapos sa buhay nila, akala mo successful sila. Tama yung nasabi ni Jusel, hinuhusgahan siya. Okay sana kung yung mga taong nagsasalita o mga nanghuhusga sa kanya ay successful sila, nakatapos ng kanilang pag-aaral. Baka yung mga nanghuhusga sa kanya, mas matindi pa yung ginawa nila nung araw. So, iyon po talaga ang mahirap sa atin. Tama yung sabi, no? Sabi nga, bago ka mang-judge, tingnan mo muna sa salamin yung sarili mo. Ayun. Unfortunately, marami po talaga sa atin na basta lang makapanghusga. Kaya ko naman po, kahit mahirap po po, ang dami lang po talagang mga manghusga. Pero nung pag pumapasok ka sa school na may kasamang anak, kasama mo siya, Ano po, one time po, nung nagpasok pa ako, exam ko ata po yun, Exam mo? first grading. kasama mo pa? Opo, pag uwi ko po, may nakasalubong po akong matanda. Sabi po sa akin, sana all. Tapos nagtatawa na po ako. Grabe naman. Ano? Gano'n naman po sa atin, no? Maaring joke siguro yun o maaring pa-joke yung binanggit niya. Pero hindi po nila alam na nakakasakit po sila ng damdamin ng tao. Lalo na po sa situation ni Jusel guys, vulnerable po talaga siyang masaktan, ika nga, no? Dahil nga po sa kanyang katayuan. Imagine, papasok ka sa school, may bit-bit kang anak. So, mahirap po yun. Mahirap po ang kanyang dinadanas, ika nga. Opo doon. Kumusta naman yung nyo dito? Saan kayo nahihirapan bilang mag-asawa? Sa pang araw-araw din pong gastusin. Tapos po yung, tulad po nito, due date namin ngayon po sa... Due date nyo ngayon, Opo. wala pa kayong pambayad. Wala pa po. Di pa po kasi nasahod. Anong trabaho ng mister mo? Sa hardware lang po. Sa hardware, magkano yung kinikita niya? 300 lang po. Kaya nag-arawan. Kulang talaga yun. Sa sahod po na 300 pesos a day, kung hanggang Sabado naman may pasok ito, that's 1,800. Kung sa isang buwan, edi meron siyang mga almost 8,000. So okay na din. Ika nga struggling, pero kahit papano, tama po yung nabanggit ni Jusel, kahit papano, nakakain naman po sila ng 3 times a day. Yun nga lang, siyempre no, may mga pangangailangan kasi yung anak nila, diaper, gatas, o kung ano pa, plus yung baon pa nila sa school,
talagang mahirap po talagang pagkasyahin. So yun naman po ang challenge. Pero kahit papaano, masipag naman po ang kanyang asawa. Minsan po, pag maulan po, 200 lang po yun. 200 lang. Paano na? Yun ang problema kung minsan 200 lang yung kinikita. Siguro pag hindi na nakumpleto yung isang araw. So yun naman po ang challenge doon. Pero ang kagandahan dito guys, no, sa nakikita ko, talagang nagmahalan ika nga itong dalawa. Ika nga handa silang magsama sa hirap at ginhawa. Ito naman ang nakaka-appreciate guys sa relationship po ng dalawa. Gatas nito, mahal ang gatas ngayon, diaper. Ngayon po, breastfeeding na po ako sa kanya. Pinilit ko po kasi po, kulang po. Yung sinasahod niya, pan-diaper lang po, tsaka pang-gatas lang po. Ano pa ba ikaw? Ano yung Maganda din naman po yung ginawa ni Jusel na nag-breastfeed po siya dahil alalay na din po sa budget nila. Isa pang kagandahan, alam po natin guys, pagka naka-breastfeed po yung bata, mas healthy po sila. Ika nga yung resistant nila against sa mga sakit-sakit, mas maganda po pag naka-breastfeed po sila. mo ngayon? Ano yung goal mo sa buhay ngayon? Pag po nakapagtapos po ako, magtatrabaho po ako. Magsisikap po, kahit naman po nandito lang ako sa bahay, sumasideline naman po ako, nabibigay ko pa rin po sa anak ko yung mga, kahit konti lang po, nabibigyan ko siya. Ano sa sideline ka? Ano yung mga sideline mo? Ano po ay, nagpapaluwagan po ako, nag-go online selling. Basta kung ano po, tapos nag-aalaga po ako ng anak ko. Ay, ng kapatid ko po. May araw po ako doon. Ang galing So dito guys, nakikita natin, madiskarte din ito si Jusel sa buhay. So, yung pamangkin niya, inaalagaan niya at kumikita siya. At nag-online selling at kung ano-ano pang mga diskarte ika nga, no? Marunong siyang dumiskarte sa buhay. Ayun, so dito naman po tayo hanga kay Jusel guys. So, kahit pala ganun, Po. dinadam na lang sa diskarte sa buhay, Opo. Na kahit may anak ka na, di kayong nawala ng pag-asa na Opo. tingin mo sa sarili mo, paano na ako ngayon, down na ako, paano na kami ng anak ko. Kasi po yung iba nga po, kahit yung may kapansanan po, nakakapagtrabaho ako po kayang nag-anak lang ng maaga. Tama ka dyan. Ayun, ito naman ang isang nakakahanga na prinsipyo niya guys. Yung kanyang paniwala ika nga na yung iba nga maraming mga kapansanan pero nagagawa nila, nakakaya nila, siya pa kaya na wala naman siyang kapansanan at yun lang ang isang experience niya na nanganak lang. Ganda nung sinabi mo yun. Ilan taong ka na ngayon? 18? 18 na po ngayon. Kailan ka nag-18? Nung December 15 po. Kaya 18 mo lang din pala, no? Mhm. Ilang taon na kayong magkasama nung asawa mo? Kasal Ano ba po? kayo? Hindi po. 2 years na po kami magsasama. 2 years na. Yun. Ano pangarap niyo sa buhay? Kayong bilang mag-asawa? Magkaroon po ng sariling bahay. Tapos po, masayang pamilya lang Masayang po. pamilya, magkaroon ng sariling bahay. Opo. Ayun, so maganda naman no pangarap nila guys na pagdating ng araw magkaroon po sila ng sariling bahay at happy family. Ayun. Tapos, mabigyan po namin yung anak po namin ng magandang kinabukasan po. Na kinabukasan. Pero ganyan, kagaya ngayon, nag-vlog tayo, ano? Pero nag-vlog ka na rin naman ni VG Skim, di ba? Opo. Okay naman sa'yo na mag-vlog ka ngayon kasi sabi mo, may daming nag-judge, madaming pamusgang tao. Sigurado marami makakapanood nito. Okay lang sa'yo. Okay lang po. Sabihin na po nila ang sasabihin nila. Buhay naman po. Okay, Ikaw, kapag wala ka ng pakialam na sabihin ng iba, masanay ka na rin. Oh, Masanay ka na rin. Ano yun, pag may naririnig kang di mo gusto about sa'yo, anong ginagawa? Nasasaktan ka pa rin? nasasaktan po, naiyak po. Tapos, Naiyak ka? pero inahayaan ko na po kaysa po patulan. Ayun, tama naman yung ginagawa niya guys. Kaysa patulan niya, hayaan na lang niya. Didma ika nga. Dahil pag pinatulan niya, wala din naman pong mangyari. So, tama yung ginagawa po ni Jusel guys. Anong sabi sa'yo nung
magulang mo na nagalit siyempre, no? Tinakwil po ako. Ay, tinakwil ka. Mhm. Normal naman yun. Ang kadalasan, ganun Opo. talaga nangyayari. Di nila tanggap eh. Baka may Opo. pangarap siya sa'yo, para sa'yo. Sulong anak ka ba? Sulong babae po. 4 po. Ay, 5 po kami. Tapos ako lang pong babae. Masakit para sa magulang yun. Diba? Mhm. So, tinakwil ka. Anong ginawa mo? Ano po ay, nung Lumayas ka. pinalayas po ako nun. Tapos po nung malapit na po ako malak, pinatawad na po ako. Ah, Ayun. So dito naman ang kagandahan guys. Siyempre no, initially, kahit sino naman po sigurong magulang, hindi nila siguro matanggap. Although may mga parents naman po guys na instead na itakwil, the more po nilang mamahalin. Hindi po nila itatakwil. Pero kung ginawa man yun ng magulang ni Jusel, ay hindi rin naman po natin ma-blame, no? Umasisi kasi siyempre may mga pangarap din po sila sa kanya. Lalo na po nag-iisa po siyang babae sa pamilya. Yun. At ang kagandahan naman ay na-realize din naman po ng magulang niya bago po siya manganak, pinatawad na po siya at balik na po sa kanila. So yun naman po ang kagandahan. Sa comments po no ng vlog po ni Kalinga Prab, marami po ako nababasa doon. Meron ngang ibang ganon din po ang nangyari. Bata pa yung anak niya na nabuntis nga. Pero instead na itakwil, the more po nilang minahal at lalo pa nilang tinulungan at nakatapos din ito ng pag-aaral dahil sa tinulungan po talaga nila. So, yun naman po ang kagandahan. O ganon dapat ang gagawin. Although kung meron mga parents na initially medyo nagagalit nga sila, hindi rin po natin sila masisisi. Dahil nga po, siyempre may mga pangarap po sila sa kanilang anak tapos nagkaganon po. okay. Ang magulang naman kasi sa una lang, ganyan. Pero walang magulang na matitis ang kanilang mga anak. Diba? Anong gusto mong sabihin sa magulang mo ngayon? Na hindi mo nasabi sa kanila noon. Sana po, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Nagsusumitas naman po ako kahit nagkaasawa pa ako, magit nagkaanak. Ngayon ba may sama pag ng loob? Wala na po. Wala mo na. Tapos, So yun nga no, kahit nagkaganon pa man, nagsusumikap naman po ito si Jusel at kahit naman yung lalaki, mukhang responsible naman po yung lalaki na ma-provide ika nga kung ano po yung mga kailangan po ng kanyang mag-ina. So yun naman po ang kagandahan. Kano upa niya dito? 1.5 po. 1.5. Opo. Dito guys, nakikita natin guys yung tinitirhan po nila. Murang-mura po, no? 1,005 lang po. Siguro depende sa area. Siyempre sa mga sentro, hindi ka po makakita ng 1.5 sa mga ganitong bahay. Pinakamura siguro nito 5,000 kung sa mga sentro talaga. So kagandahan dito, 1.5 lang po yung renta nila. Kaya ika nga, napagkasya-kasya nila kung magkano po yung kinikita ng kanyang asawa plus yung mga diskarte pa niya. Kaya tama po yun, nakakakain naman po sila ng 3 times a day. Although kinakapos po talaga. At dito nga ang challenge, paano na kung papasok na po siya sa kolehiyo. Yun naman po ang problema. So ito pa guys, tuloy natin. Okay na, no? Opo. 1.5. Ano to? Kaya na to? Ay, ito po Sa'yo sa yan? akin. Tapos, sa asawa ko po ito. Tapos, Ay, yung asawa mo nakapagtapos din? hindi po, grade 9 lang po. Tapos, Grade 9. at may trabaho na po. Matalino? Daming work yun. Best in Ayun. So, matalino sila guys, no? Matalino sila pareho. Itong si Jusel at saka itong asawa din niya. Sayang nga lang no, hindi siya nakapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero malay po no, pagdating ng araw, pag nakatapos na po si Jusel, baka yung asawa niya, pwede naman na siya na po ang mag-aaral. Ganun lang po yun. Ika nga, tulungan lang hanggang sa pareho silang makatapos ng kanilang pag-aaral. Challenge ika nga, pero ika nga, pinasok po nila yung situation na yon, kaya kakayanin po nila sa makakaya. Ganun lang po yun. So dito guys, no, sabi nga ni Jusel, mas matalino yata yung asawa niya. Based in math, mas maraming medal. Nakikita po natin guys, ang daming medals ng asawa niya. Sa kanya kukunti lang. Ganun pa man, siyempre, pareho din po silang talagang ika nga, mga honor student ika nga, no, sa kanilang paaralan. Yung nga lang, dahil nga po talaga sa pag-ibig, pagka pumasok po talaga sa isipan mo, sabi nga po nila, hahamakin ang lahat. So nawala na po yung pangarap nilang
makatapos man lang muna bago pumasok sa ganong situation. Ganon pa man, handa naman po silang harapin kung ano po yung nangyari sa buhay nila. Dito naman po tayo, hanga po sa kanila guys. Kayo, achiever, kayo mag-asawa. Ito yung asawa mo? Opo. Batang-bata pa. Talagang bata pa yung husband ni Giselle. Oo. Kasi kaedad din po niya, mga 18 years old pa lang po. Nung grade, 28 na pala yan. Ang advantage naman guys, pagka bata pa kayo parehong nagkaanak, paglaki ng anak nyo, parang kapatid nyo na lang. So yun naman ang isang advantage po. Kesa naman 40 anyos ka na, saka ka mag-decide na mag-asawa, matanda ka na, yung anak mo bata pa. Yun naman ang disadvantage. Yung mga napag-uusapan mo nung mister mo, like, halimbawa, pag may mga problema kayo, natadown kayo, ano po, sabi po sa akin ay, pag napag-uusapan po namin, bayaan na lang po kasi. Kasi pag iintindihin po, lalo po kami mai-stress po. Kaya, pero ramdam mo naman yung kanyang pagmamahal. Opo. Okay naman siya sa'yo. masipag po yun. Masipag. Bait naman pala, Saka walang bisyo. Ay, ano lang po, nainom po pag may okasyon, Pag may mga okasyon. ganyan lang po. Ayun. So, ika nga, mabait yung asawa ni Giselle, guys. So, yun naman po ang kagandahan. Kahit sino naman sigurong parents ni Giselle, kahit papaano, medyo okay na rin. Okay, nagkaganon yung anak mo, ganun pa man, swerte ka na rin sa manugang mo. Yun nga lang, yung manugang mo, hindi ka nga nakatapos mo na ng pag-aaral, pero pareho naman sila at handa naman silang itaguyod yung kanilang buhay. Nga, willing silang mag-umpisa sa wala. So, ganun lang. Mahirap pero handa silang harapin. Yun naman ang kagandahan. Ayan, ngayon, mapanood niya ito. Anong message mo sa kanya, sa asawa mo? Ano po, sana ay malalo ka pang sumikap para sa ano natin. Tapos, ano po, Sabihin mo yung pangalan, yung tawagan niyo. Ayan, sabihin. wala po. Ayun, nahihiya si Giselle guys. Pero nakikita natin, maganda. Maganda si Giselle na bata guys. So sabi ko nga po, kung pwede siya sa Angel, Kalingap Angel, kahit may anak na, talagang may panglaban. Nakita po natin guys, yung kanyang kotis. Talagang artistahin. Tama po yung sabi ni Kalingap Rab sa title ng kanyang vlog, artistahin na bata. Ayun, na may anak na. Siguro guys, kung okay lang naman na isama si Giselle sa mga gathering ng Kalingap Angels, parang bisita ika nga, makilala man lang ni Giselle yung mga Kalingap Angels, maganda din po siguro yon at makita natin silang grupo. Ayun. So sana, kahit na may anak na ito si Giselle, dahil bata pa ito guys, imagine 18 years old lang. At nakita naman natin yung kanang beauty ay talagang panglaban po talaga. Pwedeng-pwede po sa Kalingap Angels ang beauty ni Giselle. At sa nakikita ko, baka ito pa ang pinakamaganda sa lahat, sa lahat po ng Kalingap Angels. Huwag po kayong magalit ha. Sa tingin ko lang po, may itsura talaga si Giselle guys. So ito lang po guys ang reaction natin kay Giselle at medyo napahaba po yung reaction natin dahil naiba po yung setup natin. Panoorin na lang po natin guys sa mga hindi pa nakapanood kay Giselle sa vlog ni Kalingap Rab. Alam po natin tinutulungan na po ito ni VG Scheme Official at dito nga nilapit ito kay Kalingap Rab. Dahil sabi nga ni VG Scheme busy po si Ruel of Malalag at kaya po niya nilapit kay Kalingap Rab. Okay? Dahil sinabihan naman po si VG Scheme ni Ruel din na mag-focus po sa kanyang charity. Ayun. So, yun po yung naririnig natin. At wala naman pong problema, siyempre, dahil kalingap naman po. Sabi nga, one kalingap, one family. So, yun lang po guys, ang aking reaction. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ng mga videos po namin. Pag-comments, pag-likes, pag-shares. At lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe. At paki-like din po guys ang video na ito. At huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate na Vlogs. At ang Team Rochelle ay suportahan din po natin guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.